Welcome to the Holy Light Church podcast, where we explore the power of faith, love, and community. Join us on a journey of spiritual growth and discovery. Tune in today. Don't forget to follow and subscribe to the Holy Light Church podcast and share it with your family and friends. Together, we can spread the message of love and faith to those around us. And now, here's your message. Ayan. Tunay na naggalak ang ating Panginoon sa ating pag-aawitan. Sobra-sobra po ang pakiramdam ng ating Panginoon sa ginawa po nating pagsasayawan. Kaya maraming salamat po sa ating song lead na si Pastora Elaine. Purihin ka pa ng Panginoon, Pastora. Wala pa po yung aking PowerPoint. Pero inaanyayahan ko na po kayo na tumayo upang tayo po yung manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin Panginoon sa araw nito. Maraming salamat sa iyo Panginoon na dinako mo ang bawat isa na iyong mga anak dito sa iyong bahay-sambahan upang makapakinig at makatuto, Panginoon, sa anumang problema, pagsubok na dumaraan sa aming buhay. Maraming salamat sa iyo, Lord, na ginagamit mo kaming mga pastora, Panginoon, upang maghayag, Panginoon, ng iyong mga salita. Itago mo nga po ako, Panginoon, sa iyong likuran upang ang makita ng bawat isa ay ang iyong Panginoong pangalan. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Wala pa po si Pastor. Okay, yung akin pong, ang ating pong pag-aaralan sa araw pong ito ay your ability to overcome the storm. Marami po lagi na po tayong nandun sa storm, sa pagsubok. Simula pa po nung nakaraang month, puro na storm, puro na bagyo yung ating pinag-aaralan. Dahil gusto po ng ating Panginoon na matuto po tayo sa kung ano po yung ating magiging hakbang para po tayo ay manalo, magtagumpay sa anumang pagsubok ng ating buhay. Ito pong ating pag-aaralan, isa sa mga abilidad o yung mga kakayahan na kayang-kaya nating gawin. Amen? Lahat po tayo dito, kompleto. Amen po? Kompleto, may mata, may isip, may mga kamay, meron tayong mga tenga, kung saan kayang-kaya po nating gawin at gamitin sa ating mga problema upang tayo po ay magtagumpay. Katulad na lang po kay Apostle Paul, naaalala niyo po kung sino po yung nandito nung Sunday. Si Pastor John po, sabi po siya nung mga nangyari kay Apostle Paul. May nakakatanda po ba? Amen. May nakakatanda. Magbibigay lang po ako ng konting kay Apostle Paul. Si Apostle Paul po ay, ang pangalan niya sa Hudyo ay Saulo. Makikita po ito sa Gawa at sa Filipos. Ang pangalan natin po ni Apostle Paul ay Pablo. Isinilang po siya sa Tarso. Ayan, pasensya na po. Nakukuha ko po ito sa mga kids eh. Medyo maraming mga information. Pinag-aral sa Jerusalem si Apostle Paul at naging isang Fariseo. Ang tingin ng mga Fariseo sa mga Kristyanismo ay isang pagbaluktot ng Judaismo, kaya winasak ni Saulo ang iglesia sa pagsisikap na ipagtanggol ang kanyang relihiyon. Kung saan, sinabi po ni Pastor John nung nakaraan, isa po siyang executioner. Ibig sabihin, siya po ay pumapatay ng mga Kristyanismo. Naalala po ba? Amen.
Si Apostle Paul po ay sumang-ayon sa pagpatay sa mga disipulong si Esteban. Ito po ay makikita sa Gawa 8 verse 1. Pwede niyo pong basahin. At sa bawat sinagoga ay ibinilanggo at hinampas niya ang mga nananampalataya sa Panginoon. Ganon po kalupit si Apostle Paul nung mga taon po nila. Ayan. Pag-aaralan po natin yung naging pagsubok o yung karakter po ni Apostle Paul. Kung saan sinubok po siya ng ating Panginoon kung paano nga ba niya masusolusyonan yung ganong problema niya na ganon siyang tao na kung mapapansin nyo, siyempre, napakasama niya po. Amen? Siya po ay pumapatay. Diba? Kapag po nakaisip po tayo na, ay pumatay to, bakit ganon? Ang sama naman niya. Amen? Ganun po yung pagkakakilala kay Apostle Paul. Ito po yung ating main verse, yung sa Filipos na binasa ni Kuya Rio. Sa Filipos 4, verse 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Kung saan, ito pong Filipos ay sinulat po ni Apostle Paul para sa mga taga-Filipos. Kung saan si Apostle Paul po noon, kaya siya sumulat dahil siya po ay nabilanggo na. Ayan, katulad po ng buhay ni Apostle Paul, isa man siyang masamang tao na binago ng ating Panginoon, siya po ay patuloy na kumakapit sa ating Panginoon upang siya po ay magtagumpay sa anumang problema ng kanyang buhay, sa pinagdaraanan po ng kanyang buhay. Dumako po tayo dun sa mga ability. Wala pa kasing pipit. Dun sa mga ability o yung mga kakayahan natin at ni Apostle Paul na para po malampasan po natin yung mga pagsubok. Una po, talk to Jesus. Sa Tagalog, kausapin mo si Jesus. Meron tayong bibig. Amen? Pwede natin itong gamitin para kausapin natin siya. Binigyan niya tayo, kompleto tayo. Meron pang ngipin dila. Kaya gamitin po natin ito para po tayo ay magtagumpay sa mga pagsubok. Isa po sa naging story na may patungkol sa pagtingin, sa pagkausap sa ating Panginoon ay yung si Apostle Paul po ay kinausap ng ating Panginoon. Kinausap po siya na makikita sa Gawa 9 verse 4 to 5. Babasahin ko po. Saulo. Basahin, ang pangalan niya po ito ay sa Hudyo. Saulo, bakit mo ako inuusig? Sabi po ng Panginoon. Sabi po ni Saulo, sino po kayo? Panginoon? Tanong naman ni Saulo. Kung saan, dito po, ang Diyos na ang kumausap sa kanya, ang nagbigay ng first move para lang maintindihan niya yung kahalagahan na hindi tama yung kanyang ginagawa. Bakit po kaya? Dahil po, si Apostle Paul, noong mga time pong iyon, ay papunta po siya sa Damasco. Kung saan, siya po ay, makikita po ito sa Gawa 9, verse 2. Siya po ay humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roon na kaanib sa bagong pananampalataya. Maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Ganun po siya. Isa po siyang executioner. Kahit babae, kahit lalaki,
Basta makita ka niya nananampalataya sa Panginoon, huhulihin ka niya at dadalhin sa Jerusalem. Ganun po kalupit si Apostle Paul noong mga time na yon. Kaya ang ating Panginoon ay gumawa na ng first move para lang makausap siya. Ayan, ang ating pong verse sa Talk to Jesus o Kausapin Mo ang Panginoon ay sa Philippians 4 verse 6 sa English, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with giving, present your request to God." Sa Tagalog, sa Filipos 4 verse 6, huwag kayong mabalisa. Mabalisa, sabi po tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ayan. Sinasabi po dito na huwag po tayong mabalisa. Huwag po tayong masyadong maging down sa kung ano yung meron tayong problema. Ayan, sabi po, huwag mabalisa. Sapagkat ano daw po, hingin natin sa Diyos ang lahat ng ating kailangan. Sa pamamagitan po ng ng ating bibig, sa pamamagitan ng panalangin. Marunong naman po ang lahat manalangin. Amen po? Amen. Yan. Dahil po, sa pamamagitan ng panalangin, unang-una na po iyon, ay tayo po ay magtatagumpay sa ating problema. Kausapin mo lang ang ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Huwag mo nang intayin na ang Panginoon pa ang unang kumausap sa'yo na, "Anak, tama na. Sumunod ka na sa akin." Amen? Katulad ni Saulo. Kinausap na siya ng Panginoon para sumunod sa Kanya. Kaya naman ikaw, na nakakakilala na sa Panginoon, tayo po ay magkaroon na ng first move, sinasabi nga, na tayo na ay mag-pray. Kung marunong magsalita, marunong ka mag-isip, kahit wala pong pinag-aralan, kayang-kaya pong mag-pray. Amen po? Salamat sa ganito. Salamat po, Lord, nakagising ako. Salamat, Lord, na kumakain ako. Salamat, Lord, sa trabaho na meron ako. Salamat, Lord. Di ba, kahit salamat, patawad, meron na po tayong kakayahan mag-pray. Amen po? Amen. Dahil po, sabi, walang exempted sa pagpe-prayer. Bata ka man, matanda, wala kang alam, o wala kang pinag-aralan, wala pong exempted. Kayang-kaya mo. Kayang-kaya nating kapatid. Ayan. Number 2 po, look and listen to the answer. Ayan. Number 2, di ba po yung una? Talk to Jesus o makipag-usap ka sa Panginoon. Pangalawa, look and listen to the answer. Sa Tagalog, tumingin at makinig sa kasagutan. Kanina, meron tayong bibig. Ngayon, meron tayong mata. Meron naman tayong tenga. Amen? Sa English po, wait. Punta po muna tayo kay Apostle Paul. Si Apostle Paul po ay nakakita ng liwanag. Kung saan mababasa po natin ito sa Gawa 9, verse 3 to 4. Basahin ko po. Naglakbay si Saulo patungo sa Damasco nang siya'y malapit na sa lungsod, malapit na po. Biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat nasubsob siya at narinig niya ang isang tinig na nagsasalita
na nagsalita sa Kanya. Ayan po. Kung saan ang ating Panginoon ay ang ating si Apostle Paul ay nakarinig at nakakita ng isang liwanag. Kung saan ang liwanag na po yun ay ang ating Panginoon. Alam niyo po ba kung ano nangyari kay Saulo nung nakita niya yung liwanag na yon? Nasabi po ito ni Pastor John noong nakaraan. Yeah, amen. Nabulag po siya. Kaya tayo po na mananampalataya, na anak ng Diyos, na kaya naman nating manguna sa kung ano yung problema sa atin o sa mga magiging solusyon natin, tayo po ay matutong, makinig at tumingin sa ating mga solusyon o plano ng ating Panginoon. Sa pamamagitan po yan ng siyempre nagbabasa ng ating Bible. Nagbabasa naman po ba? Amen. Nagbabasa po tuwing linggo. Tuwing linggo. Nakahiram ako ng 20,000! At least nagbabasa. Nakahiram ako ng 28,000! Saan ka nakakahiram ng ganyang kadaming pera? Kasi gusto ko rin makahiram ng mabilis na mapaghiram ng pera. Ayan. Ayan, may pa-advertisement pa yata ako. Okay na po. Ayan. Dahil po sa pagkakakita ni Apostle Paul sa pangyayari, doon sa liwanag na pong iyon, siya po ay nagkaroon ng kaisipan na totoo pala ang Panginoon. Totoo pala si Jesucristo. Kung saan, di ba, nagpakilala po dito na sinabi po dito sa Gawa 9 verse 5, kung saan tinanong po ni Apostle Paul kung sino daw po siya. Sabi po, ako si Jesus, ang iyong inuusig, tugon sa Kanya. Ayan po. Dahil po doon, dahil hindi naman siya naniniwala sa ating Panginoon, dahil sa pagkakakita niya at sa pagkakarinig niya sa ating Panginoon, siya po ay naniwala. Kaya tayo po, iintayin pa po ba natin na kausapin tayo ng Panginoon at sabihin na, ako yung anak mo, tapos ikaw po mabubulag. Saan ka pupunta? Sa ospital. Saan pa? Sa mga manggagamot. Amen po? Kasi ganun tayo, ganun yung kaisipan ng mga tao o ng mga hindi nananampalataya sa ating Panginoon. Tayo po ay matuto o dapat na magbasa po ng Bible upang makatulong po sa ating buhay yung Bible para sa paglago at paglago. Ayan, may pa-advertisement talaga ako ngayon eh. Okay. Yun nga po, sinasabi ko na magbasa po tayo ng Bible araw-araw kung kailan po tayo merong sapat na oras para po doon. Kung tayo po ay busy, tayo po ay dapat na magbasa ng Bible. Dahil lahat naman po tayo mayroong mga trabaho, kung kayo po ay may trabaho, maaari po rin po kayong magbasa ng Bible. Kasi ang ilan po sa atin, ang problema sa ilan po sa atin, pag nakita na yung sagot dun sa Bible, nagbasa ka nga. Ayan, nagbasa ka. Nakita mo na yung sagot dun sa Bible na, ganito pala. Ganito yung nararanasan ko Bakit? Ganito yung sinabi ng Panginoon na ganito daw yung gawin. Pero ang ginawa mo,
hindi mo naman ginawa. Hindi mo naman sinunod. Kaya paano ka matututo o paano ka magtatagumpay kung hindi mo naman susundin? Meron pa po, narinig mo na dito sa church o sa iba na mga pastor, narinig mo na yung sinabi na plano sa'yo ng Panginoon. Pero, hindi ka naman nakinig. Nakinig ka dun sa sarili mong desisyon at dun sa mga taong hindi naman naniniwala sa Panginoon. O yun sa mga taong nandyan lang sa palipaligid. Amen? Tayo po ay dapat na maging, tayo po ay dapat na sumunod sa ating Panginoon sa pagbabasa ng Bible. Number 3 po, kanina po, ulitin ko lang, kausapin mo yung ating Panginoon, tumingin at makinig ka sa kasagutan. Pangatlo, know the truth o alamin mo ang katotohanan. Sa story po ni Apostle Paul, kung saan nandun na nga po sila kanina, sa sinabi ko kanina, na nakita na niya, narinig na niya, nakita na niya, narinig na niya yung ating Panginoon o yung sagot sa problema niya. Nagkaroon po siya ng kaalaman sa katotohanan na totoo pala ang ating Panginoon. Amen? Sabi nga po dito sa John 8:32 sa English, "Then you will know the truth and the truth will set you free." Sa Tagalog, 1:8 verse 32, "Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Ayan, bilang pong isang anak ng ating Panginoon, kailangan po natin malaman kung ano yung katotohanan. Sa pagbabasa ng Bible, sa pagpe-pray, doon po natin malalaman yung kasagutan sa kung ano yung problema na kinahaharap natin. Kaya't manatili po tayo maging totoo sa kung ano po yung katotohanan sa ipapahayag po sa atin ng ating Panginoon. Amen po? Sa number 4 po, follow God's plan. Sa Tagalog, sundin mo ang Panginoon. Yan. Kanina, kinausap na, nakinig ka na, tumingin ka na. Ngayon naman, inalam mo na, tapos sunod ay sumunod. Sumunod ka naman ngayon. Sinabi na nga sa'yo, nakita mo na sa Bible, nakapag-pray ka na. Ngayon naman, sundin mo naman kung ano yung plano sa'yo ng ating Panginoon. Katulad po ni Apostle Paul, sa Gawa 9 verse 8, sabi po dito, tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mga mata. Ngunit, hindi siya makakita, kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. Ayan. Amen. Kung saan dito po, kahit na si Apostle Paul o si Saulo ay hindi na makakita, sumunod pa rin siya sa ating Panginoon. Sumunod pa rin siya kung ano yung inuutos sa kanya ng ating Panginoon. Katulad po natin, kung ano na po yung binigay sa atin ng Panginoon na sagot, sundin na po natin. Amen? Wag na po tayong, ay, gusto ko yung plano ko eh. Paano yun? Paano kung, ay, sabi kasi nung kapitbahay namin, gusto kong sundin ko daw yun. Paano po kung mas ikakapahamak po natin yung mga ganun? Kaya matuto po tayo na kung ano po yung sinabi at plano ng Panginoon sa atin. Yun po ang ating sundin. Amen po? Sabi nga po dito sa English, Proverbs 3,
verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Sa Tagalog, yan, may tindihan po natin. Mga Kawikaan 3 verse 5 to 6. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili mo karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Amen. Napakaganda po ng verse na sinabi na kay Yahweh, o yung kanina sinisigaw natin, Yahweh, Yahweh. Yan. Doon po tayo maniwala sa ating Panginoon. Amen po? At hindi po doon sa kung ano lang yung gusto natin. Amen? Wag po dun sa gusto lang ng katabi mo, gusto lang ng kapitbahay mo. Doon po tayo sa ating Panginoon. At lagi po natin alalahanin na sa pamamagitan ng ating Panginoon ay kakamit po natin yung tagumpay na ating ninanais sa ating mga problema. Yan, hindi po tayo magtatagumpay kung ang sariling desisyon lang po natin yung ating susundin. Dapat po tayo maniwala at makinig sa ating Panginoon sa kung ano ang plano niya sa atin. Number 5 po, worship God. O sa Tagalog, sambahin ang Panginoon. Sa story po ni Apostle Paul, sa nangyari po sa kanya, kung saan alam niya naman na pupunta siya sa Damasco para dakpin lang yung mga para dakpin po yung mga babae o lalaki na makikita niya at nananampalataya sa Panginoon. Sumunod pa rin siya sa Panginoon na tumindig ka at pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Sumunod po siya sa ating Panginoon kung ano ang plano sa Kanya. Kahit na hindi po siya nakakakita. Nung time na nakakita siya ng liwanag at nakausap niya ang Panginoon. Amen? Kaya tayo po, tayo po na anak ng ating Panginoon, tayo po yung maniwala, sumunod, makinig sa kung ano po yung plano ng ating Panginoon sa atin. Ayan. Dahil po dun sa naranasan ni Apostle Paul, na pagkakagaling niya, dahil po ito kay Ananias, na alagad ng ating Panginoon. Mababasa po ito sa Gawa 9, verse 17 and 18. Pumunta nga si Ananias, pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na napakita sa iyo sa daan. Kung ikaw ay papunta rito, sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Sa 18 po, Pagdakay, may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabautismo, kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Dahil po si Apostle Paul po nung nabulag po siya, ay hindi na po siya kumain ng 3 araw. Dahil po nung nabulag po siya o yung hindi na nakakita. 3 araw po siyang hindi kumain. 3 araw siyang hindi nakakita at hindi kumain at uminom. Amen? Mula po noon,
dahil sa nangyari kay Apostle Paul, siya po ay nagkaroon ng kalinawan sa buhay na kung ano yung kinaharap niya. Na napakahirap po ang buhay ng ating ni Apostle Paul na isang mamamatay tao tapos bigla kang babaguhin ng Panginoon. Amen? Ang sarap siguro sa feeling kung ikaw na nakakakita dun sa story na to, mismo doon sa nangyayari na, wow, ang galing ng ating Panginoon. Na sa pamamagitan niya, kaya kang mabulag at kaya kang pasunurin ng ating Panginoon. Amen? Kaya po tayo, wag na po nating intayin na mabulag tayo kung anong mangyari sa atin. Amen? Sumunod na po tayo sa kung anong plano sa atin ng Panginoon. Basahin po natin ang Romans 12:1-2. Therefore, I urge you, brother and sister, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve that what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sa Tagalog, napulol ako sa English. Sa Tagalog po, Roma 12, verse 1-2. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang iyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng ating Panginoon. Amen. Ayan, sambahin po natin at ating pong purihin ang ating Panginoon na sa anumang problema ng ating buhay, palagi po siyang nandyan. Amen. Hindi ko man alam kung ano yung pinagdaraanan ng bawat isa. Pero ang ating Panginoon po, alam niya. Kaya maraming salamat sa Panginoon na anumang problema yung kinaharap ng bawat isa, patuloy pa rin po tayo nandito sa church, nagpe-pray, nagbabasa ng Bible, nakikinig. Tayo po ay sumusunod. Kahit na minsan medyo nababalik po tayo, pero hindi pa rin tayo pinapabayaan ng ating Panginoon. Palagi pa rin po siyang nandyan para po tayo ay magtagumpay, para po tayo ay mahalin niya. Amen? Amen po. Sabi nga po, God's plan is always more beautiful than our desire. Kung ano man ang desire ng puso mo, mas maganda yung desire ng Panginoon para sa'yo. Amen po? Amen. Trust in the Lord with all your heart and with all your mind. Upang masolusyonan po natin kung ano yung problema ng bawat isa. Amen po? Amen. Wala pong imposible sa ating Panginoon, basta't patuloy po tayong maniwala, manalig, manampalataya sa Kanya, magbasa ng Bible, makinig, at pag nandito tayo sa church, makinig, sundin kung ano po yung plano sa ating ng Panginoon. Tayo po sumamba at magpasalamat sa ating Panginoon sa araw-araw ng ating buhay. Amen po? Amen. Ayan.
Ulitin ko lang po yung mga kakayahan o yung ability natin para malampasan po natin yung bagyo o yung pagsubok o yung mga problema na kinaharap po natin. Una, kausapin mo si Jesus or talk to Jesus. 2, tumingin at makinig ka sa kasagutan o look and listen to the answer. Alamin ang katotohanan, know the truth, sundin ang plano ng Diyos o follow God's plan. At number 5 po yung last ay sambahin ang Panginoon o worship God. Yan po. Ay, may naiintindihan naman po ba kayo? Medyo mabilis po ba ako? Hindi naman po, okay. Ayan, naanayahan ko na po ang bawat isa na tumayo upang manalangin. Ayan. Isipin po natin kung ano yung mga problema na hanggang ngayon hindi po natin masolusyonan. Mahirap po na sundin lang po natin yung ating plano. Pero mas maganda kung pakikinggan po natin kung ano yung plano sa atin ng Panginoon. Amen po? Kung hindi ka man marunong magbasa, kung malabo man yung paningin mo, hingin mo po yan sa Panginoon at ibibigay niya po yan sa inyo. Amen po? Ayan. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa salita mo na iyong inihayag, Panginoon, sa bawat isa. Maraming salamat sa iyo, Lord God, na binuksan mo ang puso't isipan ng bawat isa upang ang kanilang mga problema, ang aming mga problema, Panginoon, na kinaharap, ay aming masolusyonan, Panginoon. Aming mapagtagumpayan, anuman, Panginoon, ang hirap na pinagdaraanan ng bawat isa. Maraming salamat sa iyo, Lord God, na anuman ang pagkakamali na nagagawa namin, patuloy kang nariyan. Nagkakaroon man kami, Panginoon, ng kasalanan sa iyo, mapaisip, salita at gawa, Panginoon. Maraming salamat sa pagmamahal mo. Na naririyan ka, Panginoon, upang kami ay patuloy mong bigyan ng kalakasan sa araw-araw. Thank you, Lord God, sa iyong salita na ibinigay para sa bawat isa. Maraming salamat po, Lord, na bawat isa ay magagamit ito sa pang-araw-araw na aming buhay. Thank you, Lord, sa kakayahan na ibinigay mo sa akin. Ganon din po sa bawat isa na naririto. Thank you, Lord, na palagi kang nagmamahal at binubuksan ang iyong mga puso upang kami, Panginoon, ay iyong mahalin. Upang kami, Panginoon, ay patuloy mong bigyan ng kasagutan sa bawat problema aming kinaharap. Lord, ikaw na nga po ang bahala sa amin. Sa araw-araw, sa buong isang linggo na darating. Thank you, Lord, na patuloy kang nariyan upang kami, Panginoon, ay gabayan at bigyan ng mga plano na ikaulad at ikalalakas ng aming buhay. Lord, tulungan mo rin po ang bawat isa na kumausap sa'yo, mag-pray araw-araw, kausapin ka, anuman ang problema o anuman ang hirap na pinagdaraan ng bawat isa. Ganun din po, Panginoon, ang pagbabasa ng Bible. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon kami ng paligid na tahimik upang maunawaan namin at nakita namin, Panginoon, ang iyong plano sa anumang pagsubok na aming buhay. Lord, tulungan mo rin po ang bawat isa na sumunod
masunod at makita kung ano po ang plan mo. Maraming salamat sa iyo, Lord God. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. Thank you for listening to the Holy Light Church podcast. We hope you found inspiration and guidance in today's episode. Don't forget to subscribe and tune in next time for more insightful conversations on the teachings of Jesus Christ. May God bless you and guide you on your journey.